Hi, Gretchen here. Welcome to Get Smarter and Better, where our goal is to grow every Filipino SME's ROI. Together, we will try to answer the most frequently asked questions and encountered concerns of entrepreneurs like you and me. So today, let's see what we'll have to answer. Bunot tayo mula sa mahiwagang kamay. At ang nabunot natin ngayon ay ito. May nag-send sa akin ng proposal na gagawan daw kami ng website. How do I know kung siya ang tamang supplier para sa amin? Kasi ang mga gumagawa po ng website ay magaling sa digital marketing. Kasi nga po, gumagawa sila ng website. Kaya I'm sure na target po kayo ng kanilang mga digital marketing tactics. Kaya nakatanggap kayo ng proposal mula sa kanila. So, syempre po, given na titingnan nyo kung ano ba yung portfolio nila, titingnan nyo kung ano yung profile nila. At sa portfolio nila, titingnan nyo po kung gusto nyo yung mga designs na ginagawa nila. Kasi magkakaiba tayo ng definition ng kung ano ang maganda at pangit na itsura ng isang website. So, iiwan ko na po sa inyo yon sa pagpili ng kung sino ang magandang mag-design. Pero meron po ako sa inyong ituturong 5 additional parameters. So, medyo madami po yun, pero I'm sure kaya nyo po itong maintindihan. Una, dapat po hindi lang siya marunong mag-design. Dapat nakakaintindi rin po siya ng search engine optimization. Pag sinabi nating search engine optimization, yung gagawin niya po bang website ay lalabas sa Google search. Kasi halimbawa po, nagbebenta po kayo ng furniture. So, pag may nag-search po sa Google ng best furniture supplier in Manila, lalabas po ba yung website na ginawa niya? Kahit po maganda yung design nun, kung walang nakakarating dun sa website na yun, sayang yung ganda ng design. Kaya dapat marunong po siya sa SEO. Pero yung SEO, very basic po yan. Ang dami-dami na pong nakakaalam niyan. Yung dalawa pang dapat niyang naiintindihan ay yung tinatawag ngayon na AEO at GEO. Ano ba tong mga AEIOU na ito? So, ang AEO po ay Answer Engine Optimization. Kung mapapansin niyo po, you and me and our clients or potential clients are no longer searching. We are already asking. Instead of searching for best furniture supplier in Manila, usually, ang itatype na po natin sa Gemini, ChatGPT, or sa Google search bar, patanong na po siya. Nag-iintay na tayo agad ng sagot, hindi ng results options. Pag sinabi po, or pag tinay po nung customer po ninyo, or potential customer ninyo, who is the best furniture supplier in Manila, kung mapapansin niyo po sa Google, may lumalabas na agad na AI overview. So, yun po yung answer engine. Meron na pong sumasagot bago pa lumabas yung results ng search. So, yung website niyo po ba ay naka-optimize for answer engine? Kasi kung oo, kayo na agad yung sagot ni Google kahit hindi na kayo hanapin dun sa results. At pangatlo, yung GEO or Generative Engine Optimization, yun naman po ay kapag nag-chat GPT sila, Perplexity, Claude, at kung ano-ano pang AI tools, kayo ba ang isasagot or isa-cite na sagot or kumpanya ng mga iba't ibang tools na yon. So may mga kailangan pong gawin yung nag-propose sa inyo ng website development sa SEO, AEO, at GEO. Bukod pa sa maganda dapat yung design niya at tama yung impormasyon niya. Last two, lalayo po tayo ng konti sa mga AEIOU pero letters pa rin, CRO naman po. Ano yung CRO? Conversion Rate Optimization. Dapat yung gagawa po ng website nyo, naiintindihan niya na ang goal ng website nyo ay ma-convert yung visitors into leads and the leads into paying customers. So, dapat alam niya pong i-design, i-label, lagyan ng tamang kulay, yung mga iba't ibang parts ng website nyo na sumusunod sa human psychology at mapapapress talaga yung browser, yung human browser, yung mga buttons na gusto nyong i-press nila para mag-convert sila into customers. And lastly, dapat po nakakaintindi sila kahit pa paano ng business. Kasi napakarami na po naming na-encounter na clients na may website nga po sila pero single page lang. Parang ginawa lang nilang online yung brochure. Wala pong masama doon kahit po kami gumagawa rin ng single page website. Pero sana po, pag tinignan natin yung ibabayad natin sa gagawa ng website, tingnan natin siya bilang investment. At dahil investment siya, dapat po yung gagawa nun, naiintindihan niya rin na para sa inyo, ito ay hindi gastos. Ito ay investment.
dapat naiintindihan niya na yung website, again, i-design niya to attract, engage, and convert your potential or existing or future customers. Dahil kung naiintindihan niya rin po yung bahagi na yon, kahit nga po hindi ganun kaganda yung design ng website nyo, I'm sure nakakita kayo ng mga website na hindi naman kagandahan. Pero napabili kayo, pero napakonvert kayo, napadownload kayo ng free ebook. Kasi maganda yung conversion rate optimization. Kasi nakita nyo sa Google or dahil isinagot ni Claude or ni Perplexity or ni ChatGPT. At higit sa lahat, dahil yung nag-design po nun, naiintindihan niya na business investment ang isang website. Hindi lang siya brochure. That's for today. See you for more. Follow us at Get Smarter and Better.